Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, John Elson, of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo, and this time it's all about sa ating SSS contribution. So ayan guys, ano lang, brief background lang no before tayo mag-start ng tutorial or any vlog. Kasi yung SSS ko guys, tumigil siya. Kumbaga nag-stop na ako ng hulog since 2013. From 2013 up to this, ngayon, 2025, hindi ko na siya nahuhulugan. Pero yung 2013, ano pa ako noon, employed, kumbaga yung salary deduction, yung contribution ko sa SSS. Pero ngayon, ang vlog natin is, may balak kasi akong gawin siyang parang voluntary na lang since hindi na ako nagwo-work sa private, so hindi na kinakaltasan yung sahod ko sa SSS. So, ang nangyari, dito na ako sa government kasi, sa LGU. So, hindi na ako kinakaltasan ng SSS. So, ang gagawin ko guys, i-convert natin siya into, from employed into voluntary. At, paano nga ba mag-create ng PRN? PRN kasi guys, ito yung ginagamit natin sa pagbabayad natin ng contribution. Hindi yung mismong account number ng SSS ang ating ginagamit, kundi yung mag-generate ka lang ng PRN sa mismong app or sa kanilang website para makapag-bayad ka ng inyong contribution. So, simulan natin guys. Kaharap ko na yung aking computer ngayon. So, ayan guys, mag-login muna kayo sa member.sss.gov.ph sa kanilang online portal. Pero wait lang guys, papakita ko muna sa inyo. Kumbaga, punta muna kayo dito sa member information. Under member information, dito sa member details, para lang mapakita ko sa inyo kung yung status ng aking SSS. Ayan guys, nakikita nyo, yung membership type, nakalagay doon is employee. So, ang gagawin natin guys, is papalitan natin siya ng volunteer. Ang gagawin lang natin is, punta tayo dito sa payment reference number and then click nyo yung contributions. So, dito guys, kung mapapansin nyo, no, dito yung nakalagay is generate payment reference number and review the payment information. Yun yung instruction na susundan natin. So, dito sa membership type, guys, ang gagawin nyo lang is, papalitan nyo ng, kasi nakalagay sa akin is employed. So, ang gagawin ko is, papalitan ko ng voluntary para ako mismo yung magbabayad sa SSS kahit na online. If OFW kayo, guys, so, palitan nyo na ng OFW. So, sa akin, since voluntary, yung gagawin ko is click lang natin itong voluntary. And then, dito sa applicable period from at applicable period to, ito yung mga months na gusto nyong bayaran. Halimbawa, sa akin kasi guys, today is June 2025. So, ang babayaran ko lang is 1 month. 1 month muna yung babayaran ko. From June 2025 up to June 2025. So, ayan. Pwede naman kayong guys, if gusto nyo bayaran ng buo, yung buong, halimbawa, isang buong taon, babayaran nyo na, may option din dito guys, sa applicable period. And then, after dito sa applicable period, dito na tayo magse-select ng contribution premium. So, ibig sabihin nun guys, kung magkano yung kaya nyong bayaran monthly sa inyong contribution. So, ibig sabihin, the more na mataas yung payment nyo is the more na kakaltasan kayo or babayaran nyo monthly is malaki din. So, sa akin guys, so, pinili ko muna is yung pinakamababa, which is yung 750. So, meron ding up to 5,000 pesos. Depende sa inyo kung kaya nyo naman maghulog ng 5,000 pesos monthly. So, ayan guys, once na nilagay ko na yung, pumili na ako ng contributions, automatic na sa total amount kung magkano yung babayaran mo. So, and guys, if okay na yan, so, click natin itong generate PIN. Ayan. Once na click natin yung generate PIN, ito po yung lalabas. So, under review na siya. Ayun o, kanina di ba generate PIN, payment reference number lang yung visible. At ngayon, yung review na yung visible kasi nga nakapag-generate na tayo ng PIN and ready na tayo for payment. Make sure na copy nyo yung payment reference number dahil ito yung gagamitin natin sa pagbabayad sa ating SSS contributions online. So, ayan guys. So, exit na natin to guys. Balik tayo ulit sa ating contributions. Ayan. Meron na nakalagay na generate PRN and then pwede nyo i-download yung PDF na nakalagay. Kumbaga
lagay yung inyong payment reference number. So, ayan, i-download nyo lang and then punta muna tayo dito sa member information. Dito sa contributions, sa under member information, nakikita nyo, no? 2017 pa yung huling hulog ko. From January hanggang June na lang pala. So, natigil na siya from July 2017. So, natigil na yung aking paghuhulog. So, ayan na guys, no? Ngayon naman, after nating makapag-generate ng PIN, so, kailangan natin magbayad, guys. So, pagka-open nyo ng GCash nyo, guys, ayan. Punta lang po tayo sa Bills. Click natin tong Bills and then, dito sa Government. So, ayan, Government yung i-click nyo, guys, after ng Bills. And then, dito sa Government naman, guys, ayan, search nyo lang yung SSS. So, dalawa yung lumitaw. So, click lang natin tong SSS contributions. So, ayan. So, once na na-click na natin siya, ayan, yun yung lilitaw sa kanilang app para makapagbayad na tayo. Yung SSS contribution, tapos dito, posting in real time. So, dito sa account type, guys, so, isa lang naman ng option, yung PRN. So, click natin yung PRN and then dito sa payment reference number. Take note, magkaiba yung PRN sa account number. So, yung PRN, ito yung ibibigay sa inyo once na, kumbaga na i-convert nyo na from employed to voluntary at magbabayad na kayo ng contribution. So, dito sa payment reference number, i-type nyo lang yung PRN and then, pagkatapos, yung payer type, which is yung voluntarily. So, ayan guys. So, pwede na tayong magbayad sa ating mga loans at contribution. So, ayan guys. Click lang natin itong next and then, so, ayun guys. Tapos na. Ganun lang siya kadali. Click lang natin itong next and then, pagka-click ng next, ayun, SSS contribution confirmation. So, nakapagbayad na daw ako ng SSS contribution. So, meron na akong kumbaga, month of June. So, tuloy-tuloy ko na to hanggang sa matapos ko hanggang sa makarami na ako ng loan sa SSS. So, after natin magbayad, guys, check natin sa kumbaga, balik ulit tayo sa website kung pwede na siyang, kung okay na siya, kung kumbaga, nag-reflect na yung ating babayaran. Balik tayo sa kanilang website. Open ulit natin yung kanilang website. And then, ayun, bungad na bungad pa lang. Nakikita nyo na. A total amount of contributions at yung total number of contribution posted as of June 2025. So, ibig sabihin, nakapagbayad na tayo. Kumbaga, naituloy ko na yung aking contribution sa SSS ngayong June 2025. So, ayan guys. Tapos, punta ulit tayo dito sa member information sa my contribution. So, ayan. Nakikita nyo guys, no? Meron na siyang 2025 na 750 pesos. Ayan, nag-reflect na siya. Ayun, nakatuwa naman. So, ibig sabihin, pwede ko nang ituloy yung aking SSS contribution. That's it. Yun lang po yung process ng pag-convert from employee to voluntary. So, ayun guys. So, hopefully nakatulong tong vlog ko. And if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So, thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.